Hey mga kableng! We were not going to use vernacular na lang. Magtinagalog na lang kami kasi may mga viewers tayong mga galing Manila eh. Hindi sila makaintindi ng Cebuano. So ganito na lang. Magtatagalog na lang ako for the sake sa mga ibang viewer. Galing ha? Although may mga viewers din na nakaintindi ng Tagalog at English, so okay na. So this video is all about Wi-Fi, smart Wi-Fi CCTV. So we are going to unbox smart Wi-Fi CCTV. In-order po namin to sa Shopee. Another one. Dalawa po yung in-order namin kasi ikakabit namin ito sa entrance ng bahay at sa likod. So if you're going to order Wi-Fi CCTV sa Shopee, another one. And then there are option there, may mga option doon na pwede kang mag-order ng CCTV alone or CCTV plus 8 gig memory or CCTV plus 16 gig, CCTV plus 32 gig. So in-order namin CCTV plus 16 gig memory. We're going to unbox isa lang muna. So, ito yun. I-unbox na natin. Itong talaga, may iba't ibang uri ng let us say, CCTV online, especially sa Shopee. Meron dong wired, which is, magkukunik ka pa mula sa internet switch mo, tapos ikukunik mo sa Wi-Fi. Meron ding type na Wi-Fi lang, kukunik mo lang wirelessly sa internet mo at doon mo i-configure mo lang. So on my end, I ordered Wi-Fi because para hindi na ako mag-order ng LAN cable. Medyo hassle naman yun on my part to mag-wiring pa ako sa papatungo sa camera. So ito, the packaging is good. Paano masabi? May bubble wrap naman. Pero damage na yung UP na yung karton niya. Pero it's okay lang as long as the item is still okay. So ito 'yon. Ito 'yon. Isa lang ang i-configure natin ngayon kasi the same process naman 'yun sa iba. So it's okay. So once we configure this one, you just repeat it on the other one. Do it! Just do it! So ito yun. May mga tape pa. I-unbox natin to ng maayos. Hindi kagaya kay Matteo Godicelli. Hindi totoo yan. Ito yun. Medyo UP na yung box. Ito na yun. Ito. Ang pangalan po niya ay Wi-Fi SmartNet Camera. Ito yan. UP na talaga. So, basically, ito yung mga accessories niya. Ito yan. Dito mo ilalagay yung, ipi-place mo yung camera. Maro-rotate siya up and down. Ito yan. Ganyan. Meron ding power plug para sa charger. Kasi, ipa-plug mo to papunta sa camera. Meron ding wire para sa plug. Ito, USB type. Ito itong connection type na to patungo to sa camera at ito naman sa power plug. So ganyan lang. Ito lang para lang cellphone. So ganyan. Ito naman, itong accessory naman pang wall mount to, itong accessory naman pang wall mount to, dito mo to ilalagay. Dito. Kakabit mo sa kahoy. Ganyan. I-screw mo lang. Dalawang screw lang. So, ganyan. Lastly, is the camera. Medyo UP na siya. So, ito yung camera. Ito yung mukha ng camera. Ito yan. So, ito yung parts. Ito yung parang mag-detect ng Wi-Fi signal.
Ito naman yung area, yung port na to. Ilalagay mo yung wire na magcha-charge siya. Ito naman yung reset button. Yun lang. At ito naman yung QR code at username at password. Dito makikita. Itong apat na ilaw na itong mga ilaw na to, pang night vision to. Kapag walang ilaw sa paligid, medyo kitang-kita pa rin kasi dahil dito. Ma'am, galing mo pala dyan Hindi ko alam. Dito. Magzo-zoom in siya, parang nandun yun sa manual ibibigay ko na lang sa comment sa description ng video if ano yung mga features nito. So basically iganon mo lang 'yon, makikita mo yung memory card slot niya. I believe if mag-i-enable mo yun sa section ng na i-configure mo yan maayos, meron yun na continuous let us say continuous recording. Doon yun, mag-i-delete lang siya automatically once mag-full yung memory. We will tackle that later on. So ganito, ito yung hardware. So basically, ito yung wire. We'll just connect this one to the power plug dito. Lagay lang natin dito. Yan. Tapos yung power plug, USB type. Ito lang. So we will i-configure natin tong app. Wait muna. Lalagay muna natin yung memory card. Lalagay muna lang. A few moments later. Meron lang indicator kung paano mo ilalagay yung memory card. So bali ganito. Ganito. Natin dito. Tapos ipupush ng pag ganun. Yon. Sabi mong okay na siya, pasok na pasok. Okay. Yon. Itim na lumalabas. Siya. So ganyan lang. So papa-plug natin, papa-power natin. Two hours later. Magsasalita to once na activated siya. Gumagana. Hintay lang muna tayo. Yun. So after that, system is loading. This Wi-Fi camera, mache-check mo yung photos niya, yung footages niya through cellphone. Try ko na yun through computer, pero wala akong hindi siya pwede. Wait muna tayo. Pang cellphone lang talaga siya. Mache-check mo siya kung saan ka man, kung saan makikita mo ang nangyayari sa iyong bahay. I-install mo lang yung app sa cellphone mo, use footages, yan. Kukonek mo to sa Wi-Fi at yung cellphone mo dapat daron ding Wi-Fi. So ganyan lang. Open ko yung papakita ko sa inyo kung anong app ang ilalagay at paano siya i-configure, okay? So basically kung meron kayong Wi-Fi sa bahay, if naka-data lang kayo, parang hindi ko sure if mag-work o mag-both ways. So mag-install kayo ito, V380 galing Play Store. V3 na app ito V3 na app. So basically itong app na to ang i-download nyo sa Play Store. Parang meron din ito sa iOS. Ito
Ito lang i-download nyo, V30 na app. Ito, i-configure natin. Naka-install na to sa akin. I-connect na natin yung Wi-Fi CCTV namin. So ito yung interface niya. Ito 'yon. Once na naka-on yung Wi-Fi camera, at naka-install din ng app naka-install rin yung app nyo sa cellphone nyo, it will automatically detect the device nearby. So ito lang yung device na bago, so na naka-on, na hindi pa naka-connect sa app ko. So ito, may naka-pop up kaagad na may ignore at connect. So press ko lang yung connect. Galing ha? Yan, maglo-loading yan. So ganyan. So magsiselect lang ako ng Wi-Fi kung saan diyan ang yung akin. Advance ako mag-isip. Iko-connect ko. Pe-press ko yung Wi-Fi. Wait muna. So na-input ko na yung password ng Wi-Fi namin. So confirm ko lang. Ito, lalabas yan. Magko-connect yan. Connecting. Ilang percent. We'll just wait na it will successfully connect. Magpaparamp naman to if we successfully connect. A few moments later. Yan. Completed na siya. Yan. Completed. Yan. So, level natin. Lalagay ko to sa entrance na lang. Entrance. Yan. Entrance. Yan. Finish. Yun. So, ito yung Wi-Fi ko. Yung iba, ito yon. Ito yung ibang camera ko sa entrance. So, i-check ko lang. Set password. So, magsiset ako ng password. Yan. A few moments later. So, yun. Ito yun. So, ito yung entrance na cam ko, which is nandyan. Yun. So, working properly siya. So, yun. So, inside the configuration, meron siyang SD at HD. So, SD lang, HD. Meron ding volume. Yun. Meron ding volume. Yun. Galing ha? Meron yung volume. So ano yun? Let us say, annoying talaga. Inside the camera settings, merong microphone. Kung saan yung camera natin, if ilalagay yung mouth natin sa mouthpiece ng cellphone natin at magsasalita tayo, madidinig tayo kung nasaan na yung camera. Yun na yun. So, marorotate din natin yung camera. Ito yung arrow. Up and down, sideways. So, testing tayo. Yun. Marorotate siya. Yun. Yan. Marorotate talaga. So, maka-snapshot din tayo kung ano, let us say, kung kukuha tayo ng images or footages, we'll just click this snapshot. Maka-record din tayo if gusto natin i-record yung mga pangyayari sa kung nasaan yung camera nakatingin. Itong speak, yung microphone to.
yung replay, yung mga footages previously. So, yun. Masasabi natin na na-detect yung SD card kasi yun ito, umiilaw, yung merong blue. Meron din siyang cloud. Magko-connect tayo sa cloud server ng available para sa camera na to. Magsa-sign up tayo, pero meron ding bayad, of course. Ito meron ding mic, I don't know, yung volume kung anong yung mga footages na gusto nating makita na may sound, download button, yung mga snapshots, ito yung full screen. Okay? Dito makapag-adjust tayo ng mga dates, if ano yung mga previous na recordings na gusto nating makita. Yun. Event groups, hindi ko na pa yan na-try. So, yun. Yung replay, yun na yun, yung mga footages. Yung more section, yun inversion, may invert yung camera. Yung preset PTZ, hindi ko pa na-try yan. Itong motion track, if we were going to enable this one, kung sino man yung makikita na camera na gumagalaw, susundin niya. If merong gumagalaw sa paligid, susundin niya yon. If maraming tao sa paligid, parang let's say mababaliw yung camera kasi kung hindi niya alam kung sino ang susundin niya. So yun lang. Hindi ko enable to kasi sometimes ma-detect niya yung mga insects na gumagalaw as motion track, naka-upside na yung or upside down na yung camera. So I'll just disable that one. So for other than that, para ma-check. So other features, disarm, meaning disarm, ma-disable yung camera, yung cloud, ma-check mo yung cloud account mo, yung mga footages. Itong delete device, ay di-delete mo yung device sa app na to. Hindi na siya ma-detect, wala ka ng access doon. Shared device, i-share mo to sa friends mo. If gusto mong makita rin nila yung mga pangyayari sa paligid. Okay. So let's go to settings. For settings, basically the details, password sa device time at firmware niya. Yeah. Device time, if gusto mo yung real time na time. So sa network, ito yung Wi-Fi network na naka-connect sa kanya. Video record, ito yung sinasabi ko. Palagi ko tong ini-enable yung continuous recording. Kasi if hindi ko to in-enable, hindi masisave niya yung mga recordings on that day. Hindi yun papasok sa SD card. So let us say ito yung status ng SD card, TF, use capacity 0%. Kasi hindi pa siya nagagamit Hindi ko pa enable yung continuous recording. So if hindi ko enable to, real time lang siya. Yung mga recordings on that day hindi talaga mare-record. Hindi talaga malalagay yung sa SD card. So event recording, enable ko din, record audio, enable ko din. Sa video quality, HD yung pinili ko. Kasi yung SD medyo hindi talaga malinaw, yung HD sobrang linaw talaga. Yung format SD card, if merong ito hindi ko pa naranasan tong mag-format ko ng SD card kasi hindi naman nasisira yung SD card o hindi naman nag-error. So leave it as it is na lang. So basically that's the settings of the camera. That's the feature of the camera. Hey mga kabling! Shout out yung mga subscribe sa channel ko. Malaking shout out sa inyo. At malaking shout out rin kay paring Ryan. Pupunta tayo Negros soon kapag wala ng COVID. Okay? Shout out sa inyo lahat. Thank you so much.